Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 55 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang matinding pagtitipon sa panahon ng Seekers Symposium, lumantad si Noel Stollen at gumawa ng nakakagulat na pahayag. Si Hugo Coppelius ay maling inakusahan. Buong tapang niyang ipinahayag na ang tunay na salarin sa likod ng insidente ay malayang naglalakad pa rin at siya mismo ang magdadala ng hustisya. Ang mga Seeker ay hindi lamang tagapangaso ng mga halimaw, sigaw niya sa harap ng madla, kami rin ay tagapaghanap ng katotohanan. Habang pumapalakpak ang mga tao, kinuhanan siya ng litrato ng mga mamamahayag. Sa gitna ng tensyon, lihim na tumingin si Noel kay Alma, ang kanyang kasama bilang espiya, upang ipadala ang isang mensahe sa pamamagitan ng tingin. Sa mata ng publiko, isa siyang bayani, ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang maingat na script na kanyang sinulat mismo. Sa pananaw ni Noel, lahat ay umaayon sa kanyang plano. Si Lester Graham, ang dating Deputy Attorney General na pinaalis sa tungkulin dahil sa politikal na kabuluhan, ngayon ay nakikita bilang isang matuwid na tagapagsiwalat ng katotohanan, lahat dahil sa manipulasyon ni Noel. Alam niya na kung maibabalik si Lester sa kapangyarihan, makakakuha siya ng isang makapangyarihang koneksyon sa loob ng Departamento ng Hustisya. Samantala, tinawagan siya ni Alma at iniulat na ang tunay na utak sa likod ng insidente ay naroroon sa pagtitipon. Tahimik na pinuri ni Noel ang kanyang trabaho, siguradong nahulog na sa bitag ang target, ngunit hindi lahat ay humahanga sa ginawa ni Noel. Sa likuran niya, si Sig, na dati nakipagtulungan sa kanya upang makalaban si Leo, ay nagsimulang makita kung gaano siya kamanipulatibo. Matapang niyang sinabi kay Noel na lumampas na ito sa hangganan, pati ang isang dating opisyal ay ginamit niya. Sinabi pa niyang mula ngayon, makikita si Noel bilang banta, kasama na siya mismo sa mga kakalaban nito. Sa tabi ni Sig, si Johan ay halos pumutok sa galit nang mapagtantong siya pala ay naloko rin. Akala niya ang Sword Saint ang may pakana ng lahat, ngunit isang binatilyo pala ang nag-orkestra ng buong palabas. Sa kahihiyan, naggangalit siya at nangangakong pagbabayarin si Noel, samantala sina Bernadetta at Malebolge ay nag-uusap tungkol kay Noel. Tinawag ni Bernadetta si Noel na isang scam artist imbes na talker, ang opisyal niyang job class. Tumawa si Malebolge at sumang-ayon, sabay sabing wala namang gaanong pinagkaiba ang dalawa. Ipinaliwanag niya na ang ahas, palayaw ni Noel, ay likas na hindi marunong umatras. Tanging pasulong lang sila. Naiintindihan ito ni Bernadetta, kaya si Malebolge ay ginagabayan si Noel dahil alam niyang hindi ito titigil. Ibinunyag pa niya na ang kasunod na makakaharap ni Noel ay ang tinatawag nilang false Messia, isang makapangyarihang nilalang na dapat alisin sa kahit anong paraan. Makalipas ang isang linggo, dumalaw si Fenocchio Luciano sa himpilan ng Wild Tempest Clan dala ang isang pahayagan. Binati niya si Noel sa pagiging bayani ng publiko. Ang mga headline ay nagsasabing, ang kagawaran ng hustisya ay pinaghihinalaang masama. At tagumpay ba ito ni Ginoong Noel Stollen? Sumiklab ang usap-usapan ukol sa kasong pagpatay sa isang mayamang pamilya 2 taon na ang nakalipas. Sa mata ng publiko, si Noel ay isang matapang at matuwid na seeker. Ngunit para sa mga nakakaalam ng katotohanan, isa itong masalimuot na larong politikal. Habang nagtatanong si Fenocchio, inamin ni Noel na hindi niya agad alam kung sino ang tunay na utak ng lahat. 2 taon na ang nakaraan ng kaso. At kahit may matalinong information broker, hindi pa rin sapat ang datos upang makilala ang salarin. Kaya nagdesisyon siyang maglapat ng bitag, ang symposium mismo ang nagsilbing pain. Inimbitahan niya ang lahat ng pinaghihinalaan at pinasambit kay Lester ang mga bahid ng katotohanan. Habang nangyayari ito, pinanood ni Alma ang bawat galaw ng mga panauhin. At isa sa kanila, si Andreas Hooger, ay hindi nakapagtago ng takot, malinaw na siya ang salarin. Si Andreas Hooger ay kinatawan ng Hooger Trading Company, isang taong malapit sa Luciano family. Nang binanggit ni Noel ang kanyang pangalan, napatawa si Fenocchio, kilala niya si Andreas, isang matagal ng kaalyado ng kanilang pamilya.
Kumita ito ng malaking pera sa iligal na pag-smuggle ng beast materials, na sa batas ay may parusang kamatayan. Nang may kalabang negosyante ang nakaalam ng lihim, tinakot siya nito at tinangka siyang kikilan. Kaya pinapatay ni Andreas ang taong iyon para itago ang kanyang lihim. Napagtanto ni Finocchio na ginamit din siya ni Noel sa buong plano. Mula sa pagiging kasabwat, isa rin pala siyang biktima ng manipulasyon. Galit na galit siyang tumawa, pagkatapos ay sumigaw, "Niloloko mo lang pala ako. Isa kang artista." Biglang nabasag ang bintana sa silid, isang senyales na hindi lang usapang politikal ang kasunod. Umuusbong ang tensyon at sa bawat hakbang ni Noel, lalo siyang nadaragdagan ng kaaway. At habang siya ay tuloy-tuloy lang sa kanyang landas, isang mas mabagsik at mas mapanganib na kabanata ang kanyang kakaharapin, at dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 55 ng Most Notorious Talker. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.